I wanna be the greatest, but one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright, what's up mga lads? Good day. Dahil tapos na nating kabit yung aking 220mm na disc dito sa likod, saka yung R55 caliper na RCB. Yan, tapos na yan. So, proceed na tayo dun sa pangharap naman mga lads. Dun sa aking 4-pot caliper mga lads na RCB. So, magtatanggal na ako nyan. I-ano ko na yan. Pa-flashing ko na yan. Ito yung aking 4-pot caliper. Yung kanyang bracket na hindi ko pa natitest fit kung kasya doon sa aking telescopic yung front suspension. Ano siya? Kakabit na natin yan. So, yan yung itsura ng motor ko ngayon mga lads. Medyo pogi na mga lads. Yan o. Magkaroon ng tindig. Alright, so let's go mga lods. Okay, so napatagas ko na yung fluid niyan. At lagi kong ginagawa pag ganito mga lods, nagpapatagas ng fluid. Lagi akong may nakahandang tubig na may sabon para hindi maapektuhan yung mga tatamaan ng brake fluid sa mags or dito mismo sa caliper kasi masira siya. Sobrang init ng brake fluid mga lods. Kaya pag nagdi-DIY din kayo, agapan nyo na bago nyo buksan, basahin nyo muna. Hindi ko na rin pala magagamit tong ano na to, CNC bolt dito pagka binabit ko na yung R1 kasi may sarili siyang banjo bolt na may bleeder. Ito kasi may separate na bleeder. Ito yung kagandahan dito. Kasi ito mga lods, meron pang brake fluid dyan sa loob. Either papatagasin mo or ipunin mo. Sa akin, tatapon ko na yan. Alright, yung R1 natin. May sarili kasi nga na ito eh. Yung banjo bolt niya may sariling bleeder. Kaya hindi mo siya magagamitan ng CNC. Ito yung kanyang bracket. Natin ikabit. Hindi ko pa ito napipit mga lods. Tingnan natin kung fit na fit ba. Ay, pumasok sa caliper. Yo. Pasok naman pala. Medyo pinabahan ako dun. Sheesh. So, ikit na natin. Okay. Paikutin na natin kung may ikot siya. Medyo may kalustom pa. Napangganong plate. Tignan natin pag na-bleed na. Ayusin ko na lang ito mga lods. Alright. Ito na yung final na ano ko. Pwesto. Yan. Ano to? Final na. So binalik ko dito. Galing dito kanina eh. Pag ganun. Binalik ko rito. Kasi dito ako magkakaproblema eh, sa pwesto ng mga hose. Ay mga hose, isa lang pala. Ng hose, nagkaroon ng parang spring dito. Okay na. Dito punesto para hindi kitang kita. Ayan na siya. Hanggang dun na. Hello mga lods. Nag-video ako tungkol dito. Panoorin nyo na lang kung paano nangyari yan. Yan. Maganda yan mga lods. Panoorin nyo kung paano yan. Tsaka kung anong ginamit ko dyan. So ayan na, tapos na naikabit. Dito rin sa taas. Okay na to dito. Naikabit na rin. So magbi-bleed na lang ako. Ayan, wala pang laman na. Bi-bleed ko na lang yan, tapos babalikan ko na lang kayo mga lods. Two hours later. Okay na siya mga lods. Yun, so success mga lods. Goods na goods, napakalakas ng preno.
Kahit na sabihin mong mahina preno mo sa likod, kung ang preno mo sa harap naman ang lakas, dadali niya pa rin yung sa likod. Medyo ayusin ko pa yon kasi hindi siya kasing lakas nito. Iba talaga yung lakas nito, ano, 4-pot. Malakas talaga siya. Tsaka naka big disc. Yun, so titesting ko muna kung wala siyang aberya, walang masabit. Kasi may galas-gas akong naririnig pagka iniikot ko siya. So dahil siguro bago pa yung pad, kailangan pang lumapat dun sa mismong rotor disc. Yan, so update ko na lang kayo mga lads. Goods na goods yung pagkakabit natin. No? Poging-pogi talaga tong ano na to, R1. Kung mga gusto magkabit na ito, wag na kayong magdalawang isip. Kung may budget, go, kasi napaka solid ng ano na to, ng caliper na to mga lads. Yun, so hanggang dito na lang tong video na to mga lads, no? Para sa pag-install natin ng R1 na RCB. So ride safe sa lahat mga lads. Peace.